Good morning po mga kapatid sa Panginoon. At magde-devotion tayo patungkol sa lamb under a basket. So bago tayo mag-devotion ngayong umaga, tayo muna ay manalangin sa Diyos, umasa kasi yun ang tama. So let's pray and bow our heads at pumikit po tayo. Amang Diyos sa dakila, magandang umaga po. Salamat po sa inyong biyaya na nakakapag-aral kami ng inyong salita sa Biblia. At amang Diyos sa dakila, pangunahan niyo kami ng Banal Espiritu niyo sa pag-aaral ng inyong salita na lamb under a basket. Kayo po manguna ng Banal Espiritu niyo, amang Diyos, sa pag-aaral ng inyong salita at maging pagkain ng aming kaluluwa ito at ng mga kapatiran sa biyaya niyo. At amang Diyos, patawarin niyo kami sa aming mga sala at pangunahan niyo kami ng Banal Espiritu niyo at wisdom niyo, amang Diyos, sa pag-aaral ng inyong salita. At kailan po may taas, ako po ay may babalang, at itago niyo po ako sa inyong likuran at kayo ang makita. At amang Diyos, amahan niyo ako ng presensya niyo at kayo po magproteksyon sa pag-aaral namin ng inyong salita. Magbigay kaunawaan sa bawat isa sa amin at maging kalakasan ng aming kaluluwa sa espiritual na aming pagkain na inyong salita. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Ayun. Magandang umaga sa atin mga kapatid. Ang introduction ko din ay ang introduction ko ay yung Book of Matthew chapter 5 verse 14 to 16. Magliwanag ka. Na makita. Ayan. Yan introduction. At ngayon naman po yung number 1. Don't hide. Yan, huwag kang magtago. Alam niyo po, doon sa binasa kong Matthew chapter 5 verse 14, sabi doon, huwag kang magtago. Don't hide. Huwag mo itago yung liwanag mo na binigay ni Kristong ikaw ang ligtas na anak ng Diyos. Kasi totoo lang mga ka-viewers, pwede nating itago yung liwanag na bigay ng Panginoon Hesus sa atin na tayo ligtas, anak ng Diyos, sa langit pupunta. Pwede natin itago yun. Kumbaga, kahit ligtas tayo, pwede nating hindi palabasin yun, liwanag na yun, pigilan sa pamagitan ng laman, flesh, at magpadaig sa power ni Satan, na matalo, ganun. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ay huwag niyo itago. Labanan niyo ang enemy, labanan niyo ang flesh. Kumbaga, yan yung nag-aano sa atin na maitago yung liwanag na bigay ni Kristo na tayong ligtas na anak ng Diyos. Kasi sinasabi dun, huwag itago, huwag i-hide. Kasi pwede din sa atin na magdesisyon na hindi palabasin yung liwanag na yun na bigay ng Diyos. Sa verse na yun, ay gusto ng Panginoon, magliwanag tayo. Gusto ng Panginoon makita sa ating buhay ng mga tao siya. Kaya do not hide. Yan yung first point ko po. Devotion natin. At yung second point ko naman, napagdugtong ko po. Yung second point ko, under a bushel. Kumbaga yung talagang, yung isa, yung topic natin sa one hide, nagtatago. Ito naman, talagang tagong-tago, under a bushel na. Yung talagang wala na, hindi na ipinapakita yung liwanag niya. Kumbaga, sinara niya na ang liwanag na bigay ng Diyos. Yun ang nakakalokot sa ating mga Kristiyano na lingkod ng Panginoon. Diba nangyayari yung backsliding, minsan na hindi na talaga bumabalik. Yun na yun, yung under a bushel. Tinago na. Kumbaga wala na. Talagang burado na. Yung number 1, okay pa hide pa Ibig sabihin, pwede pang mag-resist na magliwanag yung Panginoon sa kanyang buhay. Itong number 2,
under a bushel na. Sabihin, wala na, gusto na talagang itago. Kaya, nangyayari po yan mga viewers. Sa nagbabackslide, na lingkod ng Panginoon, bumagsak, may kasala, yun na yung hindi na bumabalik. So, yun na yung choice nila. Ligtas man sila, pero hindi na sila nung balik sa Diyos. Kasi wala na eh. Ano na nila eh, talagang sarado na. Mas matindi pa dun sa hide, sa number 1. Kumbaga, sarado na. Yung naman yung verse yan ng Book of Matthew chapter 5 verse 15. Yung talagang under bushel na, sarado na. Kaya pwede yan mangyari sa atin mga kapatid sa Panginoon. Pwede yan mangyari sa atin na itago natin yung liwanag natin. Na tayo na mismo nagdesisyon. Kahit pastor, pwedeng dumanas niyan, preacher man, o church member, church worker, na lingkod ng Panginoon. Kahit ako na nag-share sa inyo, pwede mangyari. Pero sa grace ni God, huwag naman po mangyari sa atin na piliin yung ganun. Malungkot po yun. Kasi nasa Biblia man po yan eh. Mga ganyan. Tulad po ng kwento kay Ananias and Sapphira. Hinaid na nila yung pag-work ng Panginoon sa kanilang buhay. Tuloy, namatay sila. Sino pa? Yung sa Corinth na mga ligtas din, anak ng Diyos. Ang nangyari po doon? Pinatay. Kasi wala na eh. Tinago na nila yung liwanag nila. Sinarado na, kinandado na. So, ganun din pwede mangyari sa atin yung mga verse po na yan. So, yung pangatlo naman, yung pangatlo, shine. Ito yun, pagliwanagin mo. Yung liwanag mo, nakasama mo si Kristo at yung presensya niya at yung relasyon mo sa Diyos at pamumuhay sa kabanalan at sa salita ng Diyos. Diba, ligtas ka. Kasi gagawa ng mabuti. Yan, nasa verse yan ng Bible. Ligtas ka muna bago ka mo mabuti. Bago ka gumawa ng mabuti. Bunga yan. Kasi ligtas ka na, yan ang bunga. So, I remember na yung unang tagpo ko sa Panginoon, I remember. Yung, na yan, 2016 na yan. January 24, gabing-gabi. Pupunta ako sa bisyo. Naimbitahan ako na makinig ng salita ng Diyos. Alam mo, nung napakinggan ko yan, na-encounter pag-ibig, relasyon sa Diyos, yung tagpo po na yan, hindi na ako agad mapakali. Talagang nagbago po sa buhay. Salamat sa biyaya ng Diyos sa karanasan na yun. Although ngayon lang na ng Panginoon, nanghihina na ako, pero yun ang isa sa pinaka hindi ko malilimutan na tagpo sa Panginoon. Na hindi ako marunong ng ganyan, pero I love the Lord Jesus and to share people. At duguan ako nung na yan, yung pagliliwanag na yan. Pag nagliliwanag ka sa Panginoon po, talagang kasama mo pa yung Jesus, ligtas. Duguan ng aabutin niyo po na talagang battle kung battle sa spiritual. Pero ganyan unang pag-ibig sa Panginoon, napakasaya. Wala nakakapigil, mga kapatid sa Panginoon. Hindi napipigilan ng kahit ano. Ranas ko po na walang kahit sinong makapigil, bakal o ano man, dahil nagtagpo kayo ng Diyos. Kahit mamatay. Yan ang naranasan ko po. I remember nung naligtas ng Panginoon, yan, magliwanag nga, mag-shine, kasi ligtas ka na eh. Ligtas ka, magkakaroon ng bunga na mabubuting gawa. Yan, ligtas ka, yung bunga ay mabuting gawa. Diba nakalagay po yun sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Hanggang 10, yung 10 po pala na verse, na create ka ng Panginoon Jesus for workmanship to good works na inordain. Diba nalakaran mo? So yan mga ka-viewers, pagligtas ka talaga ng Panginoon, may bunga na mabubuti, good works. Yan na yung bunga kasi ligtas ka ng Panginoon. Sa kagandahan dyan, yan po yung naranasan ko, no?
Ngayon lang talaga nanlalamig na po, pero salamat pa rin sa biyaya ng Panginoon na pinupush pa rin lumaban, no? Pero yan po, karanasan ko po yan. Buong pamilya ko po pinuntahan ko para sharean. Minumura ako kahit sarili ko magulang, tatay, kamag-anak na mga nagsasabot, mga tao gama, mga durugista sila. At lait ang inabot ko po niyan. Talagang kaaliligtas lang po sa Panginoon. Nasasabihan pa po kay Paco sa krus. Hinahamon ako 3 araw ganun. Debate po inaabot ko niyan. Kasi nga, sinishare mo lang yung pag-ibig ng Diyos, yung karanasan mo. Tapos, talaga po, sabi ko sa'yo, lahat na ibibigay mo sa Panginoon Jesus. Yan po ang karanasan ko na experience sa pag-ibig, relasyon sa Diyos, kaligtasan. Lahat ibibigay mo sa Panginoon kahit mamatay ka. Yan yung una na karanasan na talaga nagliliwanag. At sinasabihin na din po ako ng mga tao na kumahanib ko sa aming reliyon, ganyan. Pero yan, dun makikita mga kapatid sa Panginoon, yun talagang magliliwanag. Pwede pa rin yan sa atin bumalik kahit nanghina tayo. Focus lang ulit sa Diyos. Ibalik at alalahanin yung unang tagpo at pag-ibig nyo ng Diyos, ni Jesus, no? So yun, yung verse na 16 yan. Let your shine. Basahin natin sa Bible po, no? Ayan. Sabi dyan sa Matthew chapter 5 verse 16 po, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So yan, magliwanag ka sa harapan ng mga tao at mapapurihan ng Ama na nasa langit. Mga ka-viewers, I remember, dahil nakikita ng mga kapitbahay ibang tao yung buhay ko sa Panginoon, iba nagpapasalamat at natutuwa at pinupuri pa nila yung Panginoon. I remember yan, mga kapatid sa Panginoon, kahit yung kapatid magulang ko, nanay ko, na yan, saka ng tatay ko, at ng mga kaibigan ko na nagpapatuloy sa kasamaan, na nasabi nila yan, no? At yung conclusion, nilagay ko na yung conclusion doon sa natin. So babasahin nyo na lang doon ang conclusion. Kapag ligtas ka talaga ng biyaya ng Diyos, mag-overflow, lalabas, magliliwanag sa iyo. Yun po ang totoo. Pero pwede mo ding harangin at pwedeng maano ka ng kaaway na hindi na lumabas kasi pinili mo na. So pagligtas ng Panginoon, mag-overflow, enlight mo sa Panginoon, at makikita ng tao at pupuri nila ang Diyos. Pero yung may story ko na yan, nakakatuwa lang po. Marami pa yan yung nakapagtrabaho ko sa company, engineering, mga dahil mahal na mahal ko ang Panginoon Jesus, hindi ako magpakaling sabihin sa lahat ng tao, kaligtasan, relasyon sa Diyos, karanasan. Inaaway ako ng inaaway, pinapahiya ako ng pinapahiya, iniinsulto ako sa maraming tao, kinukutsa sa gitna ng maraming tao, pinaiiyak. Yan ang naranasan ko po niyang magliliwanag sa Panginoon Jesus. Kaya I remember, sobrang saya ko dyan sa na yan. Ngayon nga lang, nandito na ako sa church naging iba na. Parang ang lamig na din, pero salamat sa Panginoon. May bagay pa rin dito sa devotion natin, mga kapatid. Na kayo din, may ganyang kay karanasan sa Panginoon. At tuloy lang. Biyaya lang talaga ng Panginoon. At laban lang, panalangin ang kailangan, panalangin. So, doon na nagtatapos. Gandang umaga. Good morning, mga kapatid sa Panginoon.